Iligpit mo ang mga gamit mo at lumayas ka na sa pamamahay na ito, liwayway. Ngayon din, ang boses ni Anton ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Liwayway. Malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Liwayway ay nanginginig habang maingat niyang inilalapag sa lamesa ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo, ang paboritong luto ni Anton na hinaluan niya ng labis na pagmamahal at pag-asa. Ika-5 anibersaryo nila ngayon. Sa loob ng ilang linggo, pinag-ipunan niya ang pambili ng mga sangkap, tinitiis ang gutom, para lamang maihanda ang munting sorpresang ito para sa asawa. Ngunit ang mainit na usok ng pagkain ay tila naging malapot na lason sa hangin ng kanilang malawak na dining room. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kaniyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Dahan-dahan niyang iniangat ang kaniyang tingin at nakita ang kaniyang biyenan na si Doña Victoria na nakatayo sa likuran ni Anton. May bakas ng mapait na tagumpay sa kaniyang mga labi. Inihagis ni Anton ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng mainit na sabaw sa maputing mantel. Lumabas mula sa sobre ang mga litratong malabo, ngunit sapat na para magpinta ng isang kasinungalingan. Mga larawan ni Liwayway na tila may kayakap na ibang lalaki sa isang madilim na sulok. Anton, ano ito? Hindi totoo ang iniisip mo. Buong araw akong nasa bahay, nag-aalaga sa mga bata, nagsisilbi sa inyo. Ang tanging naisambit ni Liwayway sa pagitan ng kaniyang pagsinghap. Ngunit bago pa siya makalapit, muling nagsalita ang kaniyang asawa na may kasamang pandidiri. Huwag mo akong mahawak-hawakan, Liwayway. Nakakasuka ang dumi mo. My mother was right all along. Isa ka lang hamak na babaeng galing sa putikan na pilit sumisiksik sa pamilyang marangal. Akala ko ba ay tapat ka? Pero heto, habang nagpapakahirap ako sa kumpanya, nakikipagtalik ka sa kung sino-sinong lalaki sa labas? Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. Ang kaniyang pandinig ay nabingi at ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang mangkok ng pagkain na kaniyang pinaghirapan ay dahan-dahang nadulas mula sa kaniyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig, nadurog sa libu-libong piraso, at ang mainit na likido ay kumalat sa kaniyang mga paang walang sapin. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng pagkakapasiyo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng kaniyang kaluluwa sa harap ng taong kaniyang pinag-alayan ng buhay. Tama na ang drama, Liwayway. Handa na ang mga gamit mo sa labas. Kinuha ko na rin ang mga bata. Wika ni Doña Victoria habang humahakbang palapit, ang tunog ng kaniyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila bawat pako sa kabaong ni Liwayway. Ayaw naming madumihan ang pangalan ng mga Villarreal dahil sa isang tulad mo. Be thankful na hindi ka namin ipapakulong sa kataksilan mo. Ang mga anak ko, nasaan si Junjun at Maya? Ang boses ni Liwayway ay naging isang gapi na pagsusumamo. Sa isang iglap, tila bumalik ang kaniyang lakas nang marinig ang pangalan ng kaniyang mga anak. Tumakbo siya patungo sa pintuan, ngunit hinarang siya ni Anton. Ang kaniyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng dambana na poprotektahan siya, ay tumingin sa kanya na tila ba siya ay isang nakakahawang sakit. Isasama mo sila. Hindi ko kailangan ng mga anak na may dugong taksil. Isama mo sila at huwag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong bahid mo sa bahay na ito. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kaniyang nararamdaman.
Ang malakas na kulog ay gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng marahas na pagbuhos ng ulan. Kinaladkad ni Anton si Liwayway patungo sa malaking pintong bakal ng kanilang mansyon. Doon, sa ilalim ng nagngangalit na unos, nakita ni Liwayway ang kaniyang 2 anak na nanginginig sa takot. Nakaupo sa ibabaw ng kanilang mga lumang bag na tila mga basurang itinambak sa gilid ng kalsada. Nang maramdaman ng mga bata ang presensya ng kanilang ina, agad silang tumakbo at yumakap sa kaniyang mga binti. "Mama, bakit po tayo nasa labas?" "Malamig po, Mama," ang iyak ni Maya na 5 taong gulang pa lamang. Si Junjun naman, na mas matanda ng 2 taon, ay pilit na pinatatatag ang sarili habang yakap ang kaniyang maliit na kapatid. Ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Isang huling tingin ang ibinigay ni Liwayway kay Anton. Isang tinging puno ng sugat na hindi kailanman maghihilom sa pamamagitan ng simpleng paumanhin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang malaki at mabigat na pintong bakal ay nagsara ng may malakas na tunog na tila naghihiwalay sa kaniyang nakaraan at sa kaniyang madilim na kinabukasan. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay umaling-awngaw sa kaniyang pandinig, mas malakas pa sa bawat patak ng ulan. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kalsada. Basang-basa, yakap ang kaniyang mga anak na tanging kayamanan na lamang na natitira sa kanya. Ang tubig ulan ay humalo sa kaniyang mga luha, ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mansyong minsan niyang tinawag na tahanan. Doon, sa gitna ng kawalan ng katarungan at sa gitna ng pagkawasak ng kaniyang dignidad, isang katanungan ang bumabagabag sa kaniyang isipan na tila isang paulit-ulit na bulong ng hangin. Bakit ang pag-ibig na kaniyang ipinunla sa loob ng 5 taon ay nauwi sa isang gabi ng kalupitan at pagtatakwil? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang ina bago siya pahintulutan ng tadhana na muling tumayo? Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kalsada, isang pares ng mga ilaw mula sa isang lumang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanila mula sa malayo. Ang liwanag nito ay tila isang munting bituin sa gitna ng isang higanteng unos. Ngunit hindi alam ni Liwayway kung ito ba ay maghahatid ng kaligtasan o ng panibagong panganib. Ang lamig ay tila mga karayom na tumatagos sa bawat hibla ng basang damit ni Liwayway. Ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kaniyang puso. Sa ilalim ng makitid at tumutulong maihiyen ng isang saradong tindahan, pilit niyang isinusiksik ang kaniyang 2 anak sa kaniyang bisig. Ang bawat paghampas ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang kalsada at usok. Isang paalala na sa gabing ito, ang malawak na mundo ay wala ng puwang para sa kanila. "Mama, giniginaw po ako," ang mahinang bulong ni Maya. Ang kaniyang boses ay tila isang munting kandilang malapit nang mamatay sa gitna ng bagyo. Agad na hinubad ni Liwayway ang kaniyang manipis at basang jacket. Kahit wala na itong init, ginamit niya ito upang balutin ang nanginginig na katawan ng kaniyang bunso. Hinila rin niya si Junjun sa kaniyang kabilang gilid. Hinahayaan ang kaniyang sariling likod na maging pananggalang laban sa bawat hampas ng ulan na itinatapon ng hangin patungo sa kanila. Ang kaniyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Tiningnan ni Liwayway ang kaniyang maliit na pitaka na tila isang huling piraso ng kaniyang pagkatao. Nang buksan niya ito, tanging ang basang barya at isang kupas na larawan ng kanilang pamilya ang bumulaga sa kanya. Wala siyang kahit 1,000 piso.
Ang lahat ng kaniyang naimpok sa loob ng 5 taon ay kinuha ni Doña Victoria. Sa katwirang bayad daw ito sa lahat ng kaniyang kinain sa mansyon. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kaniyang dibdib, sapat na upang hindi siya makahinga. Mama, bakit po tayo narito? Hindi po ba tayo babalik kay Papa? Tanong ni Junjun habang nakatingala sa kanya. Ang mga mata ng bata ay puno ng mga katanungang hindi kayang sagutin ni Liwayway nang hindi nadudurog ang kaniyang sariling puso. Dito muna tayo, anak. Nagpapahinga lang tayo. Ang pagsisinungaling ni Liwayway na may kasamang pait. Paano niya ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na bata na ang kanilang ama, ang kanilang bayani, ang mismong nagtulak sa kanila sa gitna ng panganib? Ang katahimikan sa pagitan ng kanilang mag-iina ay binasag lamang ng bawat marahas na pagbagsak ng tubig mula sa langit. Ang bawat patak na tumatama sa semento ay tila mga yabag ng kapalaran na palayo ng palayo sa buhay na kaniyang nakilala. Sa kaniyang isipan, muling naglaro ang imahe ni Anton. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga, ngunit kanina ay tila mga piraso ng yelo na walang pakiramdam. Paano nagawang kalimutan ng isang lalaki ang lahat ng pagsasakripisyo niya? Ang mga gabing hindi siya natutulog para alagaan ito? Ang mga panalangin inialay niya para sa tagumpay nito? Dahan-dahang ipinikit ni Liwayway ang kaniyang mga mata. Hinahayaang ang kaniyang diwa ay pansamantalang malunod sa dilim. Ngunit ang kaniyang sandaling kapayapaan ay agad na binawi nang maramdaman niya ang biglang pagpihit ng katawan ni Maya. Ang bata ay nagsimulang gumalaw nang hindi mapakali. Inilapat ni Liwayway ang kaniyang palad sa noo ng anak at halos mapatalon siya sa gulat. Ang init na dumampi sa kaniyang balat ay tila baga na bagong hango sa apoy. Maya, anak? Ang nanginginig na tawag ni Liwayway. Hindi sumasagot ang bata. Ang kaniyang mga labi ay tuyo at ang kaniyang mga pisngi ay namumula sa tindi ng lagnat. Sa gitna ng kaniyang pagkakahimbing na puno ng hirap, nagsimulang magdeliryo ang maliit na batang babae. Ang kaniyang mga kamay ay tila may pilit na inaabot sa hangin. Pilit na humahawak sa isang aninong hindi na nila pag-aari. Papa, please po, buksan niyo ang pinto. Malamig po dito, Papa. Ang paos at basag na boses ni Maya na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa lalaking nagtapon sa kanila sa kalsada. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang anak ay tila isang lason na dumadaloy sa mga ugat ni Liwayway. Ang sakit ay hindi na lamang sa kaniyang isipan, kundi isang pisikal na hapdi na tila binibiyak ang kaniyang puso. Tumingin si Liwayway sa malayo, sa kalsadang walang kahit isang sasakyang dumadaan. Sa gitna ng ulan, na tila walang balak tumigil. Saan siya hihingi ng saklolo? Sino ang makikinig sa isang inang walang kahit ano, kundi ang kaniyang naghihingalong dignidad? Sa bawat sandaling lumilipas, ang init sa katawan ni Maya ay tila lalong tumitindi, kasabay ng kaniyang mahihinang iyak na humihingi ng kalinga mula sa kaniyang ama. Diyos ko, huwag ninyo silang kukunin sa akin. Ako na lang ang parusahan ninyo, huwag lang ang mga anak ko. Ang bulong na ito ni Liwayway ay tila isang munting hibla ng sinulid na pilit kumakapit sa gitna ng isang nagngangalit na buhawi. Habang ang katawan ni Maya ay tila isang nagbabagang uling sa init ng lagnat, ang bawat patak ng ulan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pag-asa. Wala na siyang luha, tanging ang tuyong lalamunan at ang nanghihinang bisig na lamang ang kaniyang sandata. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, isang malamlam na liwanag ang dahan-dahang lumitaw
mula sa likod ng makapal na kurtina ng ulan. Hindi ito ang nakasisilaw na ilaw ng isang marangyang sasakyan, kundi ang pagkutitap ng isang lumang flashlight na nakakabit sa isang kariton. Isang anino ng isang matandang babae ang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon sa gitna ng baha. Hiha, anong ginagawa ninyo rito sa gitna ng bagyo? Maawa ka sa mga bata. Ang boses ng matanda ay paos, ngunit may dalang kakaibang init na hindi kayang ibigay ng kahit anong kumot. Hindi na nakasagot si Liwayway. Ang kaniyang katawan, na kanina pa pinatitigas ng takot at ginaw, ay biglang bumigay. Tila isang pader na gumuho, dahan-dahan siyang napaluhod sa basang semento habang yakap pa rin ang kaniyang mga anak. Ang matandang babae, na nakasuot ng isang kupas na kapote, ay agad na lumapit at hinawakan ang kaniyang balikat. Halina kayo! Malapit lang ang dampa ko. Hindi pwedeng manatili ang mga bata rito. Baka kung ano ang mangyari sa kanila. Wika ng matanda habang tinutulungan si Liwayway na tumayo. Dinala sila ng matanda sa isang maliit na barong-barong na nakasiksik sa pagitan ng dalawang malalaking pader sa dulo ng eskinita. Ang bubong nito ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Ngunit sa mga mata ni Liwayway, ito ay tila isang palasyo dahil tuyo ang loob nito. Ang amoy ng luya at nakumukulong kanin ay agad na sumalubong sa kanila. Isang samyo na tila humahaplos sa kaniyang nagugutom na sikmura. Ako si Nanay Ising. Huwag na kayong matakot, Hija. Ligtas na kayo rito, sabi ng matanda, habang mabilis na kumuha ng mga tuyong damit mula sa isang lumang baul. Dahan-dahang binalot ni Nanay Ising si Maya ng isang mainit na pranela at pinainom ng pinakuluang dahon. Si Junjun naman ay tahimik na pinaupo sa isang tabi, binigyan ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo, na tila ba ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ng bata sa buong buhay niya. Inobserbahan ni Liwayway ang paligid. Ang dampa ay puno ng mga lumang gamit, mga boteng plastik, mga dyaryong ibebenta sa junk shop at mga kagamitan sa pagluluto na halatang luma na ngunit napakalinis. Sa kabila ng kahirapan, may isang uri ng kapayapaan sa lugar na ito na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng malamig at malawak na mansyon ng mga Villarreal. Uminom ka muna, Hija. Kailangan mo ng lakas para sa mga anak mo. Abot ni Nanay Ising ng isang baso ng mainit na tubig na may asukal, habang dahan-dahang humihigop ng mainit na likido. Ang mga mata ni Liwayway ay napako sa isang sulok ng dampa. Sa ibabaw ng isang maliit at gasgas na kahoy na cabinet, may nakapatong na isang lumang frame. Kahit malabo na ang litrato, pamilyar kay Liwayway ang hitsura ng gate na nasa background nito. Ang kaniyang kamay ay nagsimulang manginig muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa ginaw. Nanay Ising, ang litratong iyon, saan po iyon kinuha? Ang paos na tanong ni Liwayway, ang kaniyang daliri ay nakaturo sa lumang larawan. Tumigil si Nanay Ising sa kaniyang ginagawa at dahan-dahang lumingon sa litrato. Ang kaniyang mga mata ay tila naglakbay pabalik sa isang masakit na gunita. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kaniyang dibdib. Isang buntong hininga na tila nagdadala ng bigat ng maraming taon ng pananahimik. Iyan ang huling alaala ko bago ako itinaboy na parang aso ng pamilyang pinagsilbihan ko ng 30 taon. Mahinang sagot ni Nanay Ising. Lumapit siya sa cabinet at hinaplos ang salamin ng frame. Iyan ang mansyon ng mga Villarreal. Kilala ko ang hitsura ng mga matang iyan, Liwayway. Nakita ko na ang ganiyang uri ng sakit sa mga taong biktima ng kalupitan
ni Doña Victoria. Nanigas ang buong katawan ni Liwayway. Ang mangkok na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Sa libu-libong tao sa Maynila, paano siya dinala ng tadhana sa tanging taong nakakaalam ng tunay na baho sa likod ng marangyang pangalan ng kaniyang asawa? Paano ninyo nalaman na galing ako sa pamilyang iyon? Ang tanong ni Liwayway na halos pabulong na lamang. Tumingin si Nanay Ising sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng isang uri ng kaalaman na tanging ang mga sugatan lamang ang nakakaintindi. Dahil ang mga Villarreal ay mahilig magtapon ng mga hiyas na inaakala nilang bato lamang. At ang sugat na nasa iyong mga mata, hija, iyan ang pirma ng katusuhan ng matandang babaeng iyon. Ang mga kamay na dati ay paborito ni Anton dahil sa lambot at bango nito, ngayon ay puno na ng sugat, paltos at amoy ng bawang. Sa loob ng 3 linggo, ang buhay ni Liwayway ay naging isang paulit-ulit na siklo ng pagod at pagsisikap. Sa madaling araw, habang ang buong Maynila ay natutulog pa, gising na siya para tumulong kay Nanay Ising sa paghihiwa ng mga gulay at pagbabalot ng lumpia. Huwag mong madaliin ang bawat balot, Liwayway. Ang bawat tupi ay dapat may kasamang panalangin na ang kakain nito ay mabubusog hindi lang ang tiyan, kundi pati ang puso. Ang payo ni Nanay Ising habang maingat na ipinapakita ang tamang teknik ng pagluluto. Hindi madali ang maging isang tindera sa kalsada. Sa unang araw na kailangang itulak ni Liwayway ang lumang kariton ni Nanay Ising, tila gusto niyang lamunin ng lupa sa hiya. Natatakot siya na baka may makakilala sa kanya, na baka makita siya ng mga dating kaibigan sa mansyon na ngayon ay pagtatawanan ang kaniyang kalagayan. Ngunit nang marinig niya ang mahinang ubo ni Maya at makita ang butas na swelas ng sapatos ni Junjun, ang hiya ay mabilis na pinalitan ng isang matigas na determinasyon. "Lumpia po kayo riyan! Mainit na aros kaldo!" Ang sigaw ni Liwayway sa gitna ng mataong bangketa. Sa simula, ang kaniyang boses ay tila isang mahinang bulong na nalulunod sa ingay ng mga sasakyan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang boses na yon ay naging matatag, puno ng buhay at pag-asa. Ang kaniyang mga paa, na dati ay sanay sa malalambot na carpet, ngayon ay namamanhid na sa maghapong pagtayo sa mainit na aspalto. Ang tunog ng kumukulong mantika na tila nagngangalit sa loob ng kawali tuwing inilulubog niya ang mga lumpia ay naging musika na sa kaniyang pandinig. Bawat barya na inilalagay ng mga mamimili sa kaniyang kamay ay tila isang maliit na tropeyo ng kaniyang kalayaan. Sa pagtatapos ng kaniyang 3 linggo, nakamit ni Liwayway ang kaniyang unang malaking tagumpay. Matapos bilangin ang kaniyang kinita sa loob ng 1 linggo, napagtanto niyang may sapat na siyang pera para sa isang munting sorpresa. Dumaan siya sa isang maliit na tindahan ng mga gamit sa eskwela bago umuwi. Pagdating sa dampa ni Nanay Ising, agad siyang sinalubong ng 2 bata. "Junjun, Maya, hali kayo rito," tawag ni Liwayway na may malawak na ngiti sa kaniyang mga labi. Inilabas niya mula sa kaniyang likuran ang 2 bagong pares ng medyas at isang simpleng kahon ng Crayola para kay Maya at isang bagong notebook para kay Junjun. Hindi man ito mamahaling regalo, ang kislap sa mga mata ng kaniyang mga anak ay higit pa sa anumang alahas na ibinigay sa kanya ni Anton noon. "Salamat po, Mama. Gagamitin ko po ito sa pag-aaral para maging matalino ako at matulungan ko kayo," ang masayang sabi ni Junjun habang maingat na hinahaplos ang malinis na pahina ng notebook. Sa sandaling iyon,
habang pinapanood ang kaniyang mga anak na masayang naglalaro sa sahig ng dampa. Naramdaman ni Liwayway ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Ito ang kaligayahan ng isang inang alam na kaya niyang buhayin ang kaniyang pamilya sa sarili niyang mga pawis at dugo. Ngunit ang kaniyang panandaliang kapayapaan ay biglang nabulabog nang mapansin niya ang isang itim at makintab na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng kalsada kung saan nakatayo ang kanilang dampa. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba na nagsisiwalat sa isang mukhang tila galing sa isang bangungot na pilit na niyang kinakalimutan. Ang mga mata ni Doña Victoria ay matalim na nakatitig sa kanya, puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang kaniyang maruming apron at ang kakarampot na dampa sa kaniyang likuran. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda bago ito nagsalita ng sapat na para marinig ni Liwayway. Sabi ko na nga ba, sa basura ka rin babagsak, Liwayway. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na ito. Ang dumi mo tingnan, Liwayway. Bagay na bagay ka sa basurang kinalalagyan mo ngayon. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng amoy ng mamahaling pabango sa gitna ng usok ng kalsada. Nakadungaw ang matanda mula sa bintana ng kaniyang makintab na SUV. Ang kaniyang mga mata ay puno ng mapang-aping ligaya habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Liwayway. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Liwayway ang isang supot ng mga bagong notebook ni Junjun. Ang kaniyang mga kamay ay marumi. May bahid ng uling at mantika mula sa maghapong pagluluto. Isang malupit na mamalupit na kaibahan sa malinis at makinang na mga daliri ng kaniyang dating biyenan. Naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na paninikip ng kaniyang dibdib. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga latigo na muling bumubukas sa mga sugat na pilit niyang pinahihilom. Hindi ko alam na naging ambisyon mo na pala ang maging reyna ng mga pulubi. Pagpapatuloy ni Victoria, na sinabayan ng isang mapait na tawa. Tingnan mo ang mga anak mo. Pinalaki namin silang parang mga prinsipe. Pero ngayon, mukha na silang mga batang kalye na namamalimos ng pansin. Humigpit ang kapit ni Liwayway sa supot ng notebook. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sumabog. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Maya na humahawak sa kanyang laylayan, tila may isang malamig na tubig na nagpalamig sa kaniyang galit. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap ang babaeng minsang nagpahirap sa kanya. Nang walang kaba, ang dumi sa aking mga kamay ay nahuhugasan ng tubig at sabon. Doña Victoria, ang boses ni Liwayway ay mahinahon, ngunit may talim na hindi inaasahan ng matanda. Ngunit ang dumi sa puso ng isang taong mapang-api. Kahit anong yaman ay hindi kayang linisin. Mas gusto ko nang maging tindera na may dangal, kaysa maging donya na ang tanging alam ay manira ng buhay ng iba. Bahagyang nagulat ang matanda sa sagot ni Liwayway. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng dati ay nakayuko lamang sa kanyang harapan. Namula ang mukha ni Victoria sa inis, at bago pa siya makapagsalita muli, dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kaniyang kamay upang senyasan ang matanda na tapos na ang usapan. Kung wala na kayong sasabihing maganda, maari na kayong umalis. Marami pa akong iluluto para sa mga taong marunong rumespeto sa paghihirap ng iba. Wika ni Liwayway habang tumatalikod, dala ang kaniyang mga anak patungo sa loob ng dampa. Marahas na itinaas ni Victoria ang bintana ng kaniyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot, paalis, nag-iiwan ng makapal na alikabok na nagpakitang gilas sa hangin. Pagpasok sa loob,
Doon lamang bumitaw ang lakas ni Liwayway. Napasandal siya sa dingding, nayari sa sako, ang kaniyang mga tuhod ay nanginginig, at ang kaniyang hininga ay gapi. Iha, huwag mong hayaang kainin ka ng kaniyang mga salita. Ang malumanay na tinig ni Nanay Ising ay tila isang haplos sa kaniyang balikat. Ang mga taong walang katarungan ay laging gagamit ng salita para itago ang kanilang sariling takot. Alam niya na unti-unti ka nang bumabangon at iyon ang kinatatakutan niya. Samantala, sa loob ng malawak at tahimik na mansyon ng mga Villarreal, nakaupo si Anton sa tapat ng mahabang lamesa. Ang kaniyang hapunan ay masagana, may lechon, mamahaling alak, at iba't ibang putahe. Ngunit tila wala itong lasa sa kaniyang dila. Palagi niyang tinitingnan ang bakanteng upuan sa kaniyang tabi. Ang upuan kung saan dati ay nakangiting nakaupo si Liwayway habang inaasikaso siya. Ang kaniyang bagong kasintahan na si Cassandra, isang anak ng mayamang negosyante na pinili ni Doña Victoria para sa kanya, ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga mamahaling bag at biyahe sa ibang bansa. Ngunit ang boses nito ay tila isang nakakarinding ingay lamang sa pandinig ni Anton. Inilabas ni Anton ang kaniyang cellphone at muling tiningnan ang mga litratong ipinakita sa kanya ng kaniyang ina. Ang mga litratong naging mitya ng kaniyang galit kay Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang maliit na pag-aalinlangan na nagsimulang tumubo sa kaniyang isipan. Napansin niya ang isang maliit na detalye sa background ng litrato na tila hindi tugma sa petsang sinabi ng kaniyang ina. Bakit tila mas lalong dumidilim ang paligid sa loob ng kaniyang mansyon habang papalayo ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya? Ang katotohanan ba ay sadyang nakatago sa ilalim ng mga makinang nakasinungalingan? O sadyang pinili lang niyang maging bulag? Habang tinititigan niya ang madilim na kalsada sa labas, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kaniyang dibdib nang biglang tumunog ang kaniyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Naglalaman ng isang pangalan na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ka nag-iisa sa sakit na iyan, Liwayway. Pareho tayong itinapon ng isang kamay na nagkukunwaring banal, ngunit ang totoo ay puno ng lason. Ang mga salitang ito ni Nanay Ising ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na isipan ni Liwayway. Gabi na, at ang tanging liwanag sa loob ng kanilang munting dampa ay ang maliit na apoy mula sa kalan at ang aandap-andap na liwanag ng gasera. Pagkatapos ng engkwentro kay Doña Victoria kanina, tila nawalan ng lakas si Liwayway na kumilos. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Tila ba ang hangin mismo ay naging kasing lapot ng putik. Dahan-dahang naupo si Nanay Ising sa tabi ni Liwayway. Ang kaniyang mga kamay na kulubot ay humawak sa nanginginig na palad ng nakababatang babae. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang paghilik ng mga bata at ang malalayong tunog ng mga sasakyan sa kalsada. 30 taon, Liwayway. 30 taon akong nagsilbi sa mga Villarreal. Panimula ni Nanay Ising. Ang kaniyang paningin ay tila tumatagos sa dingding, naglalakbay sa nakaraang pilit na niyang ibinabaon. Nakita ko kung paano lumaki si Anton. Nakita ko kung paano uunti-unting naging halimaw si Victoria dahil sa kanyang obsesyon sa dangal at yaman. Pero alam mo ba kung bakit ako narito sa lansangan? Umiling si Liwayway. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Ramdam niya na ang kwentong sasabihin ng matanda ay magpapabago sa tingin niya sa lahat ng nangyari.
dahil nalaman ko ang lihim niya. Noong mamatay ang asawa ni Victoria, ang ama ni Anton, may iniwan itong testamento. Isang bahagi ng kanilang yaman ay dapat mapunta sa isang pundasyon para sa mga mahihirap, isang bagay na hindi matanggap ni Victoria. Pinilit niyang itago ang dokumentong iyon. At nang malaman ko, hindi niya ako pinatahimik sa pamamagitan ng pera. Pinagbintangan niya akong nagnakaw ng kaniyang mga alahas. Ginamit niya ang kaniyang koneksyon para masiguradong walang tatanggap sa aking trabaho kahit kailan. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang pattern ng katusuhan ni Doña Victoria ay tila isang madilim na sining na perpekto nitong nagagawa. Kaya po ba ganoon na lamang kadali para sa kanya na gawan ako ng pekeng ebidensya? Dahil sanay na siya? Eksakto, Hija. Hindi kanya itinapon dahil lang sa mahirap ka. Itinapon kanya dahil hindi kanya kayang kontrolin. Ang kabutihan mo ay isang banta sa kanyang kapangyarihan sa loob ng mansyon. Paliwanag ni Nanay Ising. Kinuha ng matanda ang isang maliit na kaldero at dahan-dahang hinalo ang natitirang sabaw. Ang tunog ng sandok sa ilalim ng bakal ay tila isang babala. Pero tandaan mo ito, ang kalderong madalas gamitin sa apoy ay siyang nagiging pinakamatibay. Ang bawat uling na dumidikit sa atin ay patunay na nalampasan natin ang init. Los pamustin pums pamapad. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang panig ng lungsod, hindi mapakali si Anton. Ang mensaheng natanggap niya kanina ay naglalaman lamang ng isang pangalan, Ising. Ang pangalang iyon ay tila isang susi na nagbukas sa isang silid ng kaniyang alaala na matagal nang nakakandado. Naalala niya ang yaya na nagpalaki sa kanya. Ang babaeng bigla na lamang nawala noong siya ay binata pa matapos itong akusahan ng kaniyang ina. Kinuha ni Anton ang mga litrato ni Liwayway mula sa kaniyang drawer. Sa ilalim ng liwanag ng lamp sa kaniyang study room, tinitigan niyang maigi ang background. May isang maliit na anino sa sulok ng litrato, isang refleksyon sa salamin na hindi niya napansin noon. Ito ay ang hitsura ng kaniyang ina, na nakatayo sa malayo, may hawak na kamera. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang pagdududa ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kaniyang sistema. Kinabukasan, habang abala si Liwayway sa paghahanda ng kaniyang mga paninda sa kalsada, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kaniyang kariton. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng maong at polo shirt, ngunit may kakaibang linis sa kaniyang pagkilos. Hindi siya mukhang isang ordinaryong mamimili. Magkano ang lahat ng lumpia mo para sa araw na ito? Tanong ng lalaki, ang kaniyang boses ay baritono at may awtoridad. Nagtaka si Liwayway. Lahat po. Marami po ito, sir. Sigurado po ba kayo? Sigurado ako. At kung papayag ka, gusto ko ring maging regular na supplier mo ng mga sariwang gulay at karne sa mas mababang halaga. Nakita ko kung paano ka magtrabaho at sa tingin ko, kailangan ng mundong ito ng mas marami pang tulad mo. Wika ng lalaki habang inaabot ang kaniyang bayad. Naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kaba. Ang tulong ba ng lalaking ito ay isang sagot sa kaniyang mga panalangin o isa na namang pain sa isang mas malaking laro na hindi niya pa naiintindihan? Habang pinapanood niya ang lalaki na maglakad palayo, napansin niya ang isang maliit na tattoo sa braso nito. Isang simbolo na pamilyar sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng mga Villarreal. Sino ang lalaking ito? At bakit tila may mga mata sa paligid na nagsisimulang magbantay
Sa bawat hakbang ng isang inang pilit lamang bumabangon mula sa putikan, ang pawis na pumapatak mula sa noo ni Liwayway ay hindi na tila luha ng pagdurusa, kundi mga perlas ng kaniyang walang hanggang pagsisikap. Sa gitna ng maingay at mainit na kalsada ng Maynila, ang kaniyang munting kariton na may karatulang Liwayway's Hope ay tila isang maliwanag na hiyas sa gitna ng kulay abong paligid. Ang samyo ng kaniyang espesyal na arroz caldo na may sahog ng pagmamahal at ang malutong na tupi ng kaniyang lumpia ay naging paborito na ng mga tsuper, estudyante at mga manggagawa sa paligid. Salamat sa tulong ng misteryosong supplier na si Mang Ben. Ang kalidad ng kaniyang mga sangkap ay tumaas, ngunit ang presyo ay nanatiling abot kaya. Sa bawat abot niya ng balot ng pagkain, isang ngiti ang isinusukli niya. Isang ngiting hindi napilit, kundi isang ngiting nagmumula sa isang pusong unti-unti nang naghihilom. Isang hapon, matapos ang isang matagumpay na benta, nagpasya si Liwayway na gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Dinala niya sina Junjun at Maya sa isang simpleng mall. Doon, sa tapat ng isang tindahan ng sapatos, nakita niya ang kaniyang mga anak na nakatingin sa glass window. Bakas ang hangarin sa kanilang mga mata ngunit walang anumang reklamo sa kanilang mga labi. Junjun, Maya, pumasok tayo. Pipili tayo ng sapatos ninyo para sa eskwela. Ang malumanay na aya ni Liwayway. Pero mama, baka po mahal. Okay pa naman po ang tahi-tahing sapatos ko. Ang mahinhin na sagot ni Junjun, na sa murang edad ay natuto ng maging matipid para sa kaniyang ina. Hindi napigilan ni Liwayway ang pangangatog ng kaniyang boses habang hinahaplos ang buhok ng anak. Anak, ang bawat sentimong kinita ko ay para sa inyo. Karapatan ninyong maglakad ng may dangal at komportableng mga paa. Halina kayo. Ang sandaling iyon ay tila isang panaginip. Ang pakiramdam ng bagong katad at gomang sapatos sa paa ng kaniyang mga anak, ang tunog ng kanilang mga tawa habang sinusubukan ang pagtakbo sa loob ng tindahan. Ito ang tunay na kayamanan na ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon. Nakita niya ang sarili sa salamin ng tindahan. Hindi na siya ang lantang babaeng pinalayas sa ulan, kundi isang inang handang harapin ang anumang bagyo para sa kaniyang mga supling. Habang naglalakad sila palabas, isang dalaga ang lumapit sa kaniyang kariton, na binabantayan pansamantala ni Nanay Ising. Ang dalaga ay isang sikat na food vlogger. Kumuha ito ng video habang kumakain ng lumpia ni Liwayway at masayang nagkwento sa harap ng kaniyang cellphone camera tungkol sa pinakamasarap at pinaka-inspiring na street food sa Manila. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video na yon ay naging viral sa social media. Libu-libong tao ang humanga sa kanyang kwento ng pagbangon. Samantala, sa loob ng kaniyang opisina sa Villarreal Holdings, hindi mapakali si Anton. Ang kaniyang paligid ay puno ng karangyaan, ang lamesang gawa sa mahogany, ang aircon na nagbibigay ng malamig na hangin, ngunit ang kaniyang loob ay tila isang tuyong disyerto. Hawak niya ang kaniyang tablet at doon ay lumitaw ang viral video. Nanigas ang kaniyang buong katawan nang makita niya si Liwayway sa screen. Hindi niya makilala ang babaeng nasa video. Ang Liwayway na kilala niya ay laging nakayuko at takot. Ngunit ang babaeng ito ay may ningning sa mga mata at isang aura ng lakas na hindi niya kailanman nakita noong sila ay magkasama pa. Nakita rin niya ang kaniyang mga anak na masayang kumakain sa tabi ng kariton, malayo sa disiplina at lamig ng mansyon.
Isang matinding selos at panghihinayang ang gumuhit sa kaniyang dibdib. Bakit tila mas masaya sila nang wala siya? Bakit tila mas kumikinang si Liwayway sa gitna ng hirap kaysa noong binalot niya ito ng ginto? Anton, ano ang tinitingnan mo riyan? Ang boses ni Cassandra ay tila isang matalim na huni ng ibon na gumising sa kaniyang diwa. Mabilis na itinago ni Anton ang tablet. Ngunit ang imahe ni Liwayway ay nakaukit na sa kaniyang isipan. Wala. May kailangan lang akong ayusin sa labas. Maikling sagot ni Anton habang kinukuha ang kaniyang susi ng sasakyan. Ang kaniyang puso ay nagdidikta ng isang bagay na alam niyang ikagagalit ng kaniyang ina. Ngunit hindi na niya ito mapigilan. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Habang nagmamaneho si Anton patungo sa lugar na binanggit sa video, hindi niya napansin na may isa pang sasakyan na sumusunod sa kaniya mula sa malayo. Isang itim na sasakyan na pagmamay-ari ng kaniyang ina. Akala mo ba ay madali ang magpanggap na mayaman kung ang lahat ng haligi ng bahay na ito ay unti-unti nang kinakain ng anay? Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang basag na batingaw sa loob ng kaniyang marangyang opisina. Sa harap niya si Anton ay nakatayo. Blangko ang tingin habang hawak ang mga ulat ng kumpanya. Ang mansyon ng mga Villarreal na dati ay simbolo ng hindi matitinag na kapangyarihan ay nagsisimula ng yanigin ng mga lihim na utang at maling pamamahala. Mula nang mawala si Liwayway, tila nawala rin ang swerte sa loob ng bahay. Si Cassandra, ang babaeng ipinalit ni Victoria sa kaniyang menamahal na manugang, ay walang ibang alam gawin kundi ang maglustay ng pera sa mga walang kabuluhang luho. Ang bawat piging at handaan na ginagawa nito para sa kanilang mga sosyal na kaibigan ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kaban ng pamilya. Bakit hindi mo sinabi na ganito na pala kalala ang sitwasyon? Ang tanong ni Anton, ang kaniyang boses ay puno ng pagod. Kailangan nating magbawas ng gastos. Kailangan nating maging praktikal. Maging praktikal? At hayaang pagtawanan tayo ng buong Maynila? Ang singhal ni Victoria. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pride na kahit ang kahirapan ay hindi kayang paamuhin. Hindi kailanman magiging praktikal ang isang Villarreal. Humanap ka ng paraan, Anton. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinalaki ng ganito. Hindi na sumagot si Anton. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kaniyang sasakyan. Ngunit sa halip na bumalik sa opisina, dinala siya ng kaniyang mga kamay sa lugar kung saan kinuha ang viral video ni Liwayway. Doon, sa isang kanto na puno ng buhay, nakita niya ang isang mahabang pila ng mga tao. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang kaniyang asawa. Hindi ang kaniyang dating asawa. Si Liwayway ay abala sa mabilis na pagbabalot ng pagkain. Ang kaniyang mga galaw ay tila isang sayaw ng pagsisikap. Nakita ni Anton kung paano ngumiti si Liwayway sa isang matandang trooper. Isang ngiti na dati ay para sa kanya lamang, ngunit ngayon ay tila pag-aari na ng buong mundo. Naramdaman ni Anton ang isang matinding kirot sa kaniyang dibdib. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay tila naging isang diamante na mas lalong kumikinang sa ilalim ng matinding pressure. Sa kabilang banda, ang kaniyang buhay sa loob ng mansyon ay tila isang magandang kulungan na unti-unti nang nagigiba. Dahan-dahang lumabas si Anton mula sa kaniyang sasakyan. Pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa likod ng salamin at sombrero. Nais niyang marinig ang boses nito. Nais niyang amuyin ang samyo ng pagkain na dati ay laging naghihintay sa kanya pag-uwi.
Ngunit habang papalapit siya, nakita niya ang isang lalaki na tumutulong kay Liwayway sa pag-aayos ng mga upuan. Si Mang Ben, ang supplier na palaging nasa tabi ng kaniyang dating asawa. Nakita ni Anton kung paano tumingin si Mang Ben kay Liwayway. Isang tingin na puno ng respeto at lihim na paghanga. Nakita rin niya kung paano tumawa si Liwayway sa isang biro ng lalaki, isang tawang malaya at walang bakas ng takot. Ang selos ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa loob ni Anton. Isang emosyon na wala siyang karapatang maramdaman, ngunit hindi niya mapigilan. Liwayway. Ang mahinang bulong ni Anton sa hangin, ang kaniyang boses ay nalunod sa ingay ng paligid. Paalis na sana siya nang mapansin niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kanto. Ang bintana nito ay bahagyang nakababa at doon nakita ni Anton ang matatalim na mata ng kaniyang ina na nakatitig sa bawat galaw ni Liwayway. Ang tingin ni Victoria ay hindi puno ng pagsisisi, kundi ng isang panibagong plano na tila mas lalong mapanganib. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tawag mula sa kaniyang telepono ang bumasag sa kaniyang pagmamasid. Anton, nasaan ka? May mga tao rito sa mansyon. Binabawi nila ang mga kagamitan natin. Anton, tulungan mo ako. Ang histerikal na iyak ni Cassandra sa kabilang linya. Ang kaniyang mundo ay tila sabay-sabay na gumuho. Ang kaniyang nakaraan ay kumikinang sa kalsada, habang ang kaniyang kasalukuyan ay naghihingalo sa loob ng mansyon. Sino ang kaniyang uunahin? Ang pamilyang sumira sa kanya o ang babaeng sinira niya na ngayon ay masaya na sa piling ng iba? Huwag mong gamitin ang mga bata bilang dahilan para busalan ang sarili mong konsensya, Anton. Matagal na silang ulila sa ama, noon pa mang nasa loob kami ng mansyon mo. Ang mga salitang ito ni Liwayway ay tila mga tipak ng yelo na dahan-dahang humihiwa sa pagkatao ni Anton. Nakatayo ang kaniyang dating asawa sa tapat ng kaniyang munting kariton, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintuong liwanag sa kaniyang mukha. Sa kabilang banda, si Anton ay tila isang anino na lamang ng kaniyang dating sarili. Gusot ang kaniyang mamahaling polo at ang kaniyang mga mata ay pagod, hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kaniyang kinakaharap. Liwayway, please. Makinig ka naman sa akin. Pagsusumamo ni Anton, ang kaniyang boses ay nangangatog. Nagkamali ako. Nabulag ako ng mga sinabi ni Mama. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Kailangan ako ng mga bata. Kailangan natin ang isa't isa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang malinis na mangkok at sandok. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-agos ng natitirang sabaw mula sa kaldero. Inabutan niya si Anton ng isang mainit na sabaw, ngunit ang kaniyang tingin ay nanatiling malayo. Ito ang huling pagkain na ibibigay ko sa iyo bilang asawa, Anton. Tanggapin mo ito bilang tanda ng pagtatapos ng 5 taon nating pagsasama, wika ni Liwayway. Ang kaniyang boses ay walang galit, ngunit may isang uri ng pinalidad na mas masakit pa sa anumang sigaw. Mula sa sandaling ito, kumain ka bilang isang estranghero. Isang estrangherong dumaan lamang sa buhay ko para magturo ng isang masakit na leksyon. Nanginginig ang mga kamay ni Anton habang tinatanggap ang mangkok. Ang init ng sabaw ay dumadaloy sa kaniyang palad, ngunit ang kaniyang buong katawan ay tila nananatiling naninigas sa ginaw. Humigop siya ng kaunti, at doon, sa lasa ng simpleng sabaw na iyon, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kaniyang mga pagkukulang.
Ang lasa ng pagmamahal na kaniyang binaliwala ay tila isang laso na ngayon ay nagpapatunay kung gaano siya naging hangal. Hindi ko na kayo kailangan, Anton. Hindi na namin kailangan ang yaman mo o ang pangalan mo. Pagpapatuloy ni Liwayway habang abala sa pag-aayos ng kaniyang mga kagamitan. Ang mga bata ay masaya. Sila ay malaya. At ako, sa wakas, nakakahinga na ako nang hindi naghihintay ng permit mula sa iyong ina. Pero ang mansyon, Liwayway, binabawi na ng bangko ang lahat. Wala na kaming matitirhan. Ang pag-amin ni Anton, ang kaniyang boses ay halos pabulong na lamang sa hiya. Tumigil si Liwayway at tinitigan ang kaniyang dating asawa. Nakita niya ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kaniyang mundo, na ngayon ay tila isang batang nawawala sa gitna ng gubat. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman ni Liwayway ay isang malalim na paglaya. Ang tanikalang nag-uugnay sa kanya sa mga Villarreal ay tuluyan na ngang napatid. Ang mansyon ay gawa sa semento at bakal, Anton. Pero ang tahanan ay gawa sa pagmamahal at katapatan. Malumanay na sabi ni Liwayway. Nawala ang mansyon ninyo dahil wala itong pundasyon ng katotohanan. Huwag mo kaming gawing salbabida sa paglubog mo. Paalis na sana si Anton nang biglang humarurot ang isang sasakyan at huminto sa kanilang tapat. Lumabas ang driver ni Doña Victoria. Hingal na hingal at puno ng takot ang muka. Sir Anton! Si Doña Victoria po. Isinugod po sa ospital. Inatake po sa puso matapos malaman na pati ang kaniyang mga alahas ay kinuha na ng mga pinagkakautangan. Tila tumigil ang mundo para kay Anton. Lumingon siya kay Liwayway, umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng pag-aalala. Ngunit ang kaniyang nakita ay isang babaeng matatag na nakatayo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang pinapanood ang kaniyang pag-alis. Habang mabilis na sumasakay si Anton sa sasakyan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa kariton na may pangalang Liwayway's Hope. Doon niya napagtanto. Ang liwanag ng umaga na kaniyang itinapon ay siyang tanging liwanag na hindi kailanman mamatay. Habang ang kaniyang mundo ay tuluyan na ngang nilalamon ng kadiliman, ang mga kamay na dati ay tanging mga ginto at diamante lamang ang hinahawakan, ngayon ay nakakabit sa mga malamig na tubo ng ospital. Ang silid ay hindi na kasing lawak ng kaniyang silid sa mansyon. Ito ay maliit, may amoy ng gamot at disinfektante, at ang tanging naririnig ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa kaniyang nanghihinang puso. Si Doña Victoria, ang reyna ng mga Villarreal, ay nakahiga sa kama. Ang kaniyang muka ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaring tangayin ng hangin. Ang kaniyang bibig ay bahagyang nakangiwi at ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng apoy at pait, ngayon ay nakatingin lamang sa kisame ng walang direksyon. Sa isang iglap, ang kaniyang kapangyarihan ay naging abo, at ang kaniyang kayabangan ay naging isang malupit na bilangguan. Nurse, wala na ba talagang paraan para mailipat siya sa isang private room? Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Ang pakiusap ni Anton sa labas ng pintuan, ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon at hiya. Pasensya na po, Sir Anton, pero kailangan po muna nating bayaran ang deposito at ang mga nakaraang bill bago tayo makapag-request ng transfer. At kailangan din po nating settle ang mga gamot na kailangan niya para sa araw na ito. Ang malumanay ngunit matigas na sagot ng nurse. Napayuko si Anton. Ang kaniyang mga bulsa ay walang laman. Nang tingnan niya ang kaniyang cellphone, nakita niya ang huling mensahe mula kay Cassandra. Don't bother looking for me, Anton. Hindi ako pinalaki
para mag-alaga ng isang paralitiko at mamuhay sa hirap. Good luck sa inyong mag-ina. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang babaeng pinili ng kaniyang ina dahil sa antas nito sa lipunan ay siya ring unang tumalikod nang mawala ang kinang ng kanilang pera. Ang karma ay tila isang malupit na anino na hindi sila tinatantanan. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, ang samyo ng masarap na ulam ay bumabalot sa isang bagong pinturang maliit na kainan. Hindi na ito isang simpleng kariton. Si Liwayway ay nakakuha na ng isang munting pwesto na kaniyang pinangalanang Liwayway's Hope Karinderya. Malinis ang lugar, may mga simpleng lamesang gawa sa kahoy, at ang mga pader ay napapalamutian ng mga drawing ng kaniyang mga anak. Hiha! Mukhang kailangan na nating kumuha ng isa pang katulong sa pagluluto. Hindi na natin maharap ang dami ng tao. Mungkahi ni Nanay Ising habang mabilis na nag-aayos ng mga plato. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting punong-puno ng pagpapasalamat. Sige po, Nay. Gusto ko sana iyong mga inang katulad ko na kailangan din ng trabaho para sa kanilang mga anak. Gusto kong ibalik ang swerteng ibinigay sa akin. Habang nagliligpit ng mga mesa, biglang tumigil si Liwayway nang makita ang balita sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng kainan. Binabanggit doon ang pagbagsak ng Villarreal Holdings at ang pagkakaospital ng may-ari nito. Nakita niya ang larawan ng mansyon na ngayon ay may nakapaskil na foreclosed. Naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang kirot. Hindi ito galit, kundi isang malalim na lungkot para sa mga taong hindi natutong magpahalaga sa tunay na yaman. Tiningnan niya sina Junjun at Maya na masayang nag-aaral sa isang sulok ng kainan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig na nagpapatunay na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay nagmula sa malinis na paraan. Mama, may tumatawag po sa inyo. Abot ni Maya ng kanyang cellphone. Nang tingnan ni Liwayway ang screen, nakita niya ang pangalan ng ospital kung saan isinugod si Doña Victoria. Ang kaniyang puso ay bumilis ang tibok. Bakit siya tinatawagan ng ospital? Hello, ako po si Liwayway. Sagot niya sa mahinang boses. Ma'am, kayo po ang huling nakatala na contact person sa insurance ni Doña Victoria na hindi pa nagagalaw. Kailangan po namin ng pirma para sa isang emergency procedure. Ang anak niya po ay hindi namin makontak ng maayos at tila nasa state of shock. Wika ng nasa kabilang linya. Isang malaking desisyon ang nasa harap ni Liwayway. Ang babaeng nagtaboy sa kanya sa ulan ay ngayon ay nakadepende sa kanyang isang pirma. Hahayaan ba niyang kainin ng tadhana ang taong sumira sa kanya o gagamitin niya ang kaniyang liwanag upang gabayan ang taong nalunod sa sarili nitong dilim? Dahan-dahang kinuha ni Liwayway ang kaniyang apron at tiningnan si Nanay Ising. Alam ng matanda ang iniisip niya. Ang kabutihan ay hindi isang utang, Liwayway. Ito ay isang pagpili, mahinang sabi ni Nanay Ising. Naghubad ng apron si Liwayway at kinuha ang kaniyang bag. Habang naglalakad siya palabas ng kaniyang kainan, hindi niya alam kung ano ang sasalubong sa kanya sa ospital, ngunit alam niyang sa gabing ito, ang kaniyang dangal ay hindi na kailanman muling mayuyurakan. Hindi ko inakalang ang mga matang dati ay punong-puno ng apoy at puot, ay titingin sa akin sa paraang tila ako na lamang ang kaisa-isang natitirang hininga sa mundong ito. Ang bawat hakbang ni Liwayway sa puting koridor ng ospital ay tila may kasamang bigat ng kaniyang nakaraan. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin
Mula sa aircon ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing namamalagi siya sa mansyon. Malamig, malungkot, at walang pakiramdam. Ngunit ngayon, hindi na siya ang babaeng nakayuko. Nakasuot siya ng isang malinis at simpleng blusa. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang diamante. Sa dulo ng koridor, nakita niya si Anton. Nakaupo ito sa isang matigas na silya. Nakayuko ang ulo sa kaniyang mga palad. Ang kaniyang dating asawa ay mukhang hindi na nakatulog ng maraming gabi. Ang kaniyang polo ay gusot-gusot at ang kaniyang sapatos na dati ay laging makinang ay punong-puno na ngayon ng alikabok. Nang marinig ni Anton ang yabag ng mga paa ni Liwayway, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Liwayway! Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadarang sa apoy. Agad itong tumayo. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pag-asa. Dumating ka. Akala ko ay hindi mo na ako pakikinggan. Hindi sumagot si Liwayway. Nanatili siyang nakatayo. May distansya sa pagitan nilang dalawa. Isang distansyang binuo ng mga taon ng pang-aapi at kasinungalingan. Lumapit si Anton at sa isang pagkilos na hindi kailanman inakala ni Liwayway na makikita niya, biglang lumuhod ang kaniyang dating asawa sa kaniyang harapan. Ang tunog ng pagtama ng mga tuhod ni Anton sa malamig na tiles ng ospital ay umaling-aungaw sa tahimik na pasilyo. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na humahawak sa dulo ng palda ni Liwayway, isang desperadong pagsusumamo na tila ba ang kaniyang buhay ay nakasalalay sa isang patawad. Patawarin mo ako, Liwayway. Please, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Ang hikbi ni Anton ay pumupunit sa katahimikan. Wala na kaming kahit ano. Pati ang gamot ni Mama, hindi ko na mabayaran. Huwag mo siyang hayaang mamatay sa ganitong paraan. Gawin mo ito para sa mga bata, para sa alaala ng kung anuman ang natira sa atin. Tiningnan, ni Liwayway ang kaniyang dating asawa mula sa kaniyang kinatatayuan. Noong unang panahon, ang makita si Anton sa ganitong kalagayan ay baka ikinamatay niya sa sakit. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa. Hindi ang awa ng isang nagmamahal, kundi ang awa ng isang taong nakalaya na sa bilangguan. Tumayo ka, Anton! Hindi mo kailangang lumuhod para makuha ang pirma ko, malumanay na sabi ni Liwayway. Narito ako hindi dahil sa iyo at hindi dahil sa mga Villarreal. Narito ako dahil ayokong lumaki ang mga anak ko na may dalang bigat, na hinayaan nating mamatay ang kanilang lola dahil lamang sa huling sentimo ng ating galit. Dahan-dahang kinuha ni Liwayway ang mga dokumento mula sa nurse na nakatayo sa malayo. Gamit ang kaniyang sariling ballpen, pinirmahan niya ang insurance claim at ang mga papeles para sa emergency procedure. Sa bawat guhit ng kaniyang pangalan, tila may isang bahagi ng kaniyang nakaraan. Ang tuluyan na niyang ibinabaon sa limot. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng silid kung saan nakahiga si Doña Victoria. Ang matandang babae ay gising, ngunit ang kaniyang katawan ay tila isang estatwa. Nang makita ni Victoria si Liwayway, ang kaniyang mga mata ay bahagyang gumalaw. Walang boses na lumabas sa kaniyang bibig. Tanging ang mabilis na paghinga na nagpapakita ng kaniyang takot. Lumapit si Liwayway sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang babaeng minsang tumawag sa kanya na basura. Nakita niya ang bawat kulubot sa mukha nito, ang bawat patak ng pawis na nagpapatunay na sa harap ng kamatayan, lahat tayo ay pantay-pantay. Walang donya, walang tindera. Nandito na ang gamot mo, Doña Victoria, mahinang sabi ni Liwayway.
Ang kaniyang boses ay tila isang malamig na tubig na pilit na nagpapahinahon sa matanda. Huwag kayong matakot. Hindi ako narito para maningil. Narito ako para ipakita sa inyo na ang pagkaing itinapon ninyo noon, iyon din ang pagkaing nagbigay sa akin ng lakas para sagipin kayo ngayon. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa sulok ng mata ni Doña Victoria. Hindi malaman ni Liwayway kung ito ba ay luha ng pagsisisi o luha ng matinding kahihiyan. Lalabas na sana si Liwayway nang biglang hawakan ni Anton ang kaniyang braso. Liwayway, stay. Please. Let's start over. I'll make it up to you. I'll work twice as hard. Let's be a family again. Hinarap siya ni Liwayway. Ang kaniyang mga mata ay malinaw at matatag. Ang pamilya Anton ay parang isang kristal na baso. Noong ibinagsak mo kami sa ulan, nadurog na iyon. Maaari mo itong pagtabi-tabihin muli. Pero ang mga lamat ay hinding-hindi na mawawala. Magpagaling kayo. Iyan ang huling tulong na maibibigay ko. Habang naglalakad si Liwayway palabas ng ospital, isang hindi kilalang tao ang nakatayo sa may pintuan. Si Mang Ben. Nakatingin ito sa kanya na may isang matamis at mapayapang ngiti. Tila hinihintay ang kaniyang pagbabalik sa mundong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ngunit sa kabilang dako, isang sikretong dokumento ang dahan-dahang inilalabas ni Nanay Ising mula sa kanyang lumang baul. Isang dokumentong magbubukas ng isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng dinanas ni Liwayway. Hindi lang ang dignidad mo ang ninakaw nila, Liwayway. Pati ang kinabukasan ng mga anak mo na itinakda ng ama ni Anton ay itinago nila sa dilim ng maraming taon. Ang boses ni Nanay Ising ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na hapon sa loob ng Liwayway's Hope Carinderia. Hawak ng matanda ang isang kupas at naninilaw na sobre. Ang mga kanto nito ay gasgas na sa katagalan ng pagkakatago sa ilalim ng kaniyang lumang baul. Sa loob ng sobre ay isang dokumentong may selyo ng batas. Ang tunay na huling testamento ng yumaong Don Roberto Villarreal, ang ama ni Anton. Dahan-dahang inilapag ni Nanay Ising ang papel sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang bawat tupi ng papel na bumubukas ay tila tunog ng isang lihim na nagpupumiglas na lumabas. Nanigas si Liwayway sa kaniyang kinatatayuan. Ang basahan na kaniyang gamit sa paglilinis ay dahan-dahang nalaglag sa kaniyang paanan. Ang kaniyang paningin ay nakapako sa pirma ng kaniyang biyenang lalaki, ang taong tanging naging mabuti sa kanya sa loob ng mansyon. Ano ito, Nanay Ising? Ang tanong ni Liwayway. Ang kaniyang boses ay tila isang manipis na sinulid. Iyan ang dahilan kung bakit ka pinalayas, Liwayway. Hindi dahil sa hinala ng pagtataksil, kundi dahil sa takot. Adimos, tatakpo diding. Paliwanag ni Nanay Ising. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait. Nakasaad diyan na kalahati ng kumpanya at ang mansyon ay direktang ipinangalan sa iyo at sa mga anak mo. Hindi kay Victoria, hindi kay Anton. Alam ni Don Roberto na ikaw lang ang may pusong mag-alaga sa yaman ng pamilya. Itinago ito ni Victoria. At nung malaman kong balak niyang pekein ang ebidensya laban sa iyo para mawalan ka ng karapatan sa mana, itinago ko ang orihinal na kopya. Ang puso ni Liwayway ay tila isang basong unti-unting napupuno ng kumukulong tubig. Ang bawat salita ay isang bagong sugat. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang gabing nanginginig sila sa ulan, ang muntik ng pagkamatay ni Maya dahil sa lagnat,
Ang lahat ng iyon ay bunga ng isang planadong pagnanakaw. Hindi lamang siya biktima ng galit, siya ay biktima ng isang napakalaking panloloko. Eksaktong sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok si Anton. Ang kaniyang balat ay maputla at ang kaniyang mga mata ay lubog sa pagod. Narito siya para muling sumubok na makuha ang loob ni Liwayway. Dala ang isang maliit na bungkos ng mga ligaw na bulaklak na kaniyang napulot sa tabi ng daan. Isang huling desperadong alay mula sa isang lalaking wala nang maibigay. Liwayway, nakapirma na si Mama sa mga gamot. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Panimula ni Anton, ang kaniyang boses ay puno ng pilit na pag-asa. Ngunit hindi siya sinalubong ng ngiti o ng awa. Hinarap siya ni Nanay Ising. Ang matanda ay tumayo ng tuwid na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Inabot ni Nanay Ising ang dokumento kay Anton. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng paghinga ni Anton habang binabasa ang bawat linya ng testamento. Ang mga bulaklak na hawak ni Anton ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang mga talulot nito ay nagkawatak-watak sa maruming semento. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang papel ay tila naging apoy na bumubura sa kaniyang huling hibla ng katinuan. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Anton, alam ba ito ng nanay mo? Ang tanong ni Liwayway. Ang kaniyang boses ay malalim at nakapangingilabot ang lamig. Hindi ko alam. Liwayway, maniwala ka. Ang pagsusumamo ni Anton. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaniyang boses ay tila isang sirang plaka. Maniwala? Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Isang tawang puno ng pait. Pinaniwala mo ako na wala akong halaga. Pinaniwala mo ako na kailangan nating magdusa dahil sa kasalanan ko. Habang ang totoo, ang lahat ng kinakain ninyo, ang lahat ng ginagastos ni Victoria, ay pag-aari namin ng mga anak ko. Hinayaan mong maging pulubi ang tunay na may-ari ng mansyon mo. Napaluhod si Anton sa gitna ng kainan. Ang kaniyang gapi na katawan ay tila isang anino na lamang sa ilalim ng liwanag. Ang kaniyang pag-iyak ay naging isang mahabang gulgol ng pagsisisi. Isang tunog na tila humihingi ng tawad sa bawat segundong kaniyang sinayang sa kasinungalingan. Ngunit si Liwayway ay hindi na lumapit. Tumayo siya sa likod ng counter. Ang kaniyang mga kamay ay nakahawak sa gilid nito nang mahigpit hanggang sa mamuti ang kaniyang mga daliri. Umalis ka na, Anton. Wika ni Liwayway. Ibigay mo iyan sa abogado. Hindi ko kailangan ang mansyon ninyo, pero kailangan kong malaman ng mundo ang katotohanan. Ang katarungan ay hindi na para sa akin, kundi para sa mga bata. Habang naglalakad si Anton palabas, bitbit ang dokumentong wawasak sa kaniyang pamilya. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa loob. Nakita niya si Liwayway na nakayakap kay Nanay Ising. Ang kaniyang mga balikat ay yumayanig sa tahimik na pag-iyak. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang dumilim muli, ngunit hindi na ulan ang dala nito. Isang kartero ang lumapit sa pinto ng kainan. May dalang isang opisyal na sulat mula sa korte. Isang subpena para kay Doña Victoria Villarreal tungkol sa isang nakabinbing kaso ng falsification of documents. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At sa gabing ito, ang pader ng mga Villarreal ay tuluyan ng guguho. Hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang matagal na nilang pilit nilulunod. Sa bawat hakbang ng katarungan, may baon na hapdi ang bawat piraso ng katotohanang dahan-dahang nabubuo
Sa gitna ng pagkakawasak, ang umaga sa Liwayway's Hope Carinderia ay hindi na lamang puno ng samyo, ng mainit na kape at masarap na ulam. Ngayon, may kasama na itong bigat ng mga legal na dokumento at ang seryosong mukha ng isang abogado na kanina pa nakikipag-usap kay Liwayway. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila naglalantad sa lahat ng alikabok ng nakaraan. Mga alikabok na matagal nang ikinubli sa ilalim ng malalambot na carpet ng mansyon. Attorney, hindi ko kailangan ang lahat ng yaman nila. Ang gusto ko lang ay ang karapatan ng mga anak ko. Ang matatag na pahayag ni Liwayway habang hinahaplos ang kamay ni Junjun na tahimik na nakikinig sa tabi niya. Ang kaniyang boses ay wala ng panginginig. Ito ay tila isang malalim na ilog na nakahanap na ng kaniyang tamang agos. Ma'am Liwayway, ayon sa batas, ang testamentong ito ay hindi lamang nagbibigay ng mana. Ito ay patunay ng isang malaking krimen na ginawa laban sa inyo. Ang falsification at ang pagtatago ng dokumento ay sapat na para harapin ni Doña Victoria ang mabigat na parusa kahit pa nasa loob siya ng ospital. Paliwanag ng abogado habang inaayos ang kaniyang salamin. Habang nagaganap ang pag-uusap sa loob ng isang maliit na kwarto sa ospital, si Anton ay nakaupo sa tabi ng kama ng kaniyang ina. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang matalim na kable na anumang oras ay maaring maputol. Hawak ni Anton ang kopya ng testamento. Ang kaniyang mga mata ay namumula sa galit at pait habang nakatitig sa matandang babaeng hindi makapagsalita. Bakit, ma? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang paos na tanong ni Anton. Minahal ka ni Liwayway. Pinagsilbihan ka niya. Pero dahil lang sa papel na ito, itinapon mo kami sa impyerno. Ngayon, wala na tayong mukhang maihaharap sa kahit kanino. Ang pangalang Villarreal ay naging simbolo na ng pandaraya dahil sa iyo. Ang mga mata ni Doña Victoria ay gumalaw ng marahas. Tila may gustong isigaw, ngunit ang kaniyang paralitiko na katawan ay nananatiling bilangguan ng kaniyang sariling kasamaan. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kaniyang noo. Bakas ang matinding takot, hindi para sa kaniyang kalusugan, kundi para sa kaniyang reputasyong tuluyan ng nagiba. Bumalik ang eksena sa kainan ni Liwayway. Pagkatapos umalis ng abogado, muling bumalik ang sigla ng restaurant. Ang mga customer ay dumadagsa, ang bawat isa ay may dalang kwento ng suporta para sa reyna ng pagbangon. Ngunit sa gitna ng katuwaan, napansin ni Liwayway ang isang lalaking nakatayo sa labas. Nakasuot ng itim na jacket at may takip ang mukha. Hindi ito si Anton. At lalong hindi ito si Mang Ben. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at may iniwang isang puting sobre sa ibabaw ng counter bago mabilis na naglakad palayo, nawala sa gitna ng siksikan ng mga tao sa kalsada. Nang buksan ni Liwayway ang sobre, ang kaniyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Sa loob ay may isang litrato ng kaniyang dalawang anak habang naglalakad papasok ng paaralan kaninang umaga. At may nakasulat na mga salita sa likod nito na tila galing sa isang taong hindi pa tapos sa kaniyang laro. Ang yaman ay madaling bawiin, pero ang buhay ng mga bata ay walang kapalit. Huwag mong ituloy ang kaso kung ayaw mong magsisi habang buhay. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kaniyang mga daliri. Ang takot na akala niya ay kinalimutan na niya ay muling bumalik, mas matindi at mas mapanganib. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang banta sa gitna ng mga ngiti ng kaniyang mga customer. Sino ang taong nasa likod nito? Ang mga kamay ba ni Doña Victoria ay abot pa rin ang labas ng ospital?
O may iba pang kaaway na nagtatago sa anino ng kaniyang tagumpay? Ang bawat tagumpay ay may katapat na panganib. At sa sandaling ito, napagtanto ni Liwayway na ang laban para sa katarungan ay hindi lamang matatapos sa loob ng hukuman. Ito ay isang digmaan kung saan ang pinakamahalagang kayamanan niya ay muling nakataya sa ilalim ng isang madilim na banta. Ang akala ng marami, ang pinakamalakas na sandata ay ang pera o ang kapangyarihan. Ngunit sa gabing ito, napatunayan ko na wala nang hihigit pa sa talim ng paninindigan ng isang inang wala nang balak pang umatras. Ang bawat hininga ni Liwayway ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada habang nakatitig siya sa huling banta na natanggap niya. Sa loob ng kaniyang maliit na opisina sa kainan, ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng matatalim na anino sa kaniyang mukha. Hindi siya natulog, hindi siya kumurap. Ang kaniyang mga anak ay ligtas na nakatago sa isang lihim na lugar sa tulong ni Mang Ben, na sa pagkakataong ito ay nagpakilala na bilang dating hepe ng seguridad ng yumaong Don Roberto, ang tanging taong nanatiling tapat sa katotohanan. Ma'am Liwayway, natunto na namin kung sino ang nagpadala ng sulat. Hindi ito galing sa loob ng ospital. Ang seryosong ulat ni Mang Ben habang inilalapag ang isang tablet sa lamesa. Ito ay galing kay Cassandra. Desperado na siya. Naubos na ang lahat ng perang nakuha niya kay Anton. At alam niyang kapag nakuha ninyo ang mana, wala na siyang matatanggap kahit kailan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kaniyang damit at kinuha ang kaniyang bag. Kung ganoon, oras na para tapusin ang palabas na ito. Ayokong lumaki ang mga anak ko sa anino ng takot. Ang pagtatagpo ay naganap sa isang abandonadong bodega, malapit sa daungan. Isang lugar na kasing dilim ng konsensya ng mga taong nandoon. Pagbaba ni Liwayway sa kaniyang sasakyan, ang amoy ng kalawang at dagat ay agad na sumalubong sa kaniya. Sa gitna ng bodega, nakatayo si Cassandra, hawak ang isang lighter na tila ba may balak itong sunugin ang lahat ng mga dokumentong hawak ni Liwayway. Akala mo ba ay ganoon lang nakadali iyon, Liwayway? Ang singhal ni Cassandra, ang kaniyang boses ay matinis at puno ng inggit. Isang hamak na tindera lang ang turing sa iyo ni Victoria. Ako ang karapat-dapat sa yaman ng mga Villarreal. Ibalik mo sa akin ang lahat. O sisiguraduhin kong hindi mo na makikitang muli ang mga anak mo. Humakbang si Liwayway nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kaniyang mga sapatos sa semento ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Hindi siya natatakot. Hindi siya nanginginig. Cassandra, ang yaman na hinahabol mo ay galing sa pawis at dugo ng mga taong inapakan ninyo. Ang boses ni Liwayway ay mahinahon, ngunit may awtoridad na tila isang hukom. Ang mga anak ko ay nasa ligtas na lugar. At ang lighter na hawak mo, hindi na iyan kailangan. Dahil ang katotohanan ay hindi nasusunog ng apoy. Sa isang hudyat ni Liwayway, biglang nagliwanag ang paligid mula sa mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis na kanina pa nakapalibot sa bodega. Ang katusuhan ni Cassandra ay naging kaniyang sariling bitag. Sa huling sandali, ang dating marangyang babae ay nagmukhang isang basang sisiw na nanginginig sa takot habang kinapkap ng mga awtoridad. Matapos ang kaguluhan, dinala ng tadhana si Liwayway pabalik sa ospital para sa isang huling paghaharap. Sa pagkakataong ito, si Doña Victoria ay gising na at nakakapagsalita na ng bahagya, bagaman ang kaniyang boses ay tila isang kalansing ng mga tuyong buto. Pumasok si Liwayway sa silid. Bitbit ang orihinal na testamento.
Tumingin siya sa kanyang biyenan. Ang babaeng nagtapon sa kanya sa ulan. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang dangal. Liwayway! Ang hirap na sambit ni Victoria. Ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan. Bakit? Bakit mo pa ako iniligtas? Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay? Lumapit si Liwayway at hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkilala sa kanilang pagkatao. Dahil kung hinayaan ko kayong mamatay, magiging katulad ninyo ako, Doña Victoria. Ang pagkakaiba natin ay ang aking yaman ay nasa loob, habang ang sa inyo ay nasa labas lamang. Ang mansyon, ang pera, ang lahat ng iyan ay sa mga anak ko na. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo itatapon sa ulan. Mananatili kayo rito hanggang sa gumaling kayo dahil iyon ang turo ng aking mga magulang. Ang hindi maging hayop sa kapwa. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Victoria. Ang kaniyang kuta ng kayabangan ay tuluyan na ngang gumuho, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa hindi matatawarang kabutihan ng taong kaniyang minaliit. Sa labas ng ospital, nakatayo si Anton. Naghihintay. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang humingi muli ng tawad. Ngunit nang makita niya ang matatag na paglalakad ni Liwayway patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay ang mga anak nito, napagtanto niya na ang kaniyang puwang sa buhay ng babaeng iyon ay tuluyan na ngang naglaho. Nakaalis na ang bawat tinik. Ang bawat sugat ay nagsisimula na ring maglangib. Habang dahan-dahang nagmamaneho si Liwayway palayo, ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa langit kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa kaniyang muling pagsilang. Ang bawat patak ng ulan na dati ay tila latigo sa kaniyang balat, ngayon ay naging hamog na lamang na nagdidilig sa mga bulaklak sa hardin ng mansyon. Ngunit ang mansyong ito ay hindi na tinatawag na mansyon ng mga Villarreal. Sa harap ng malaking pintong bakal, isang bagong karatula ang nakasabit, gawa sa makintab na kahoy na may nakaukit na bahay ng pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Liwayway ang bintana ng kaniyang silid. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kaniyang mukha na tila nagbibigay ng basbas sa kaniyang bagong simula. Ang loob ng bahay ay wala na ang lamig at takot na namamayani noon. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng sariwang luto at maririnig ang mahihinang tawanan ni na Junjun at Maya na naglalaro sa malawak na damuhan sa labas. "Mama! Halina po kayo rito. Ang ganda po ng mga paru-paro." Ang masayang sigaw ni Maya. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng sigla. Malayo sa basag na boses noong gabing nilalagnat siya sa kalsada. Ngumiti si Liwayway. Isang ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Sa kaniyang tabi, nakatayo si Nanay Ising, na ngayon ay maayos na ang suot at nagsisilbing tagapangalaga ng kanilang tahanan. Ang matanda ay tila nabawasan ng maraming taon sa kanyang hitsura dahil sa katahimikan ng kaniyang isipan. Hiha, handa na ang mga dokumento para sa foundation. Ang lahat ng mga tindera sa kalsada na nais magsimula ng munting negosyo ay mayroon ng matatakbuhan, wika ni Nanay Ising habang iniaabot ang isang folder. "Salamat, Nay. Ito ang pangarap ko. Ang masiguro na wala ng inang luluha sa gitna ng ulan dahil wala silang mapupuntahan." Sagot ni Liwayway. Sa gitna ng kaniyang pag-aayos, isang katulong ang lumapit at nag-abiso na may bisitang naghihintay sa labas. Dahan-dahang bumaba si Liwayway, ang kaniyang bawat hakbang sa hagdanan ay puno ng dangal.
Doon, sa gitna ng sala, nakatayo si Anton. Hindi na siya ang makinang na tagapagmana ng mga Villarreal. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, may bitbit na maliit na bag, at ang kaniyang muka ay nagpapakita ng isang uri ng pagpapakumbaba na bunga ng matinding pagsubok. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Pilit na binubuo ang kaniyang sariling buhay mula sa pagkawasak. Liwayway, narito ako para magpaalam. Aalis na ako patungong probinsya para doon muna magtrabaho at asikasuhin ang pagpapagamot ni Mama sa mas tahimik na lugar. Ang boses ni Anton ay mahinahon, walang bakas ng dating kayabangan. Tumingin si Liwayway sa kaniyang dating asawa. Nakita niya ang lalaking naging dahilan ng kaniyang pinakamatinding sakit, ngunit nakita rin niya ang ama ng kaniyang mga anak. Ang galit sa kaniyang puso ay tila isang usok na tuluyan ng tinangay ng hangin. Sana ay mahanap ninyo ang inyong kapayapaan doon, Anton. Malumanay na sabi ni Liwayway. Ang insurance ni Doña Victoria ay sapat na para sa kanyang mga kailangan. Hindi ko na kailanman bawiin ang tulong na iyon. Bakit, Liwayway? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa iyo, bakit ang bait mo pa rin? Ang tanong ni Anton. Ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha dahil sa matinding hiya. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, Anton. Ito ay para sa akin. Para makalakad ako ng walang bitbit na mabigat na nakaraan. Sagot ni Liwayway. Ang katarungan ay nakamit na natin sa hukuman. Pero ang kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagbitaw. Lumapit ang mga bata at nagmano sa kanilang ama. Isang maikli at tahimik na sandali ng pamamaalam ang namagitan. Nang maglakad si Anton palabas ng pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang pamilyang buo at masaya. Isang mundong hindi na niya pag-aari, ngunit masaya siyang alam na ito ay ligtas na. Pag-alis ni Anton, lumapit si Mang Ben kay Liwayway. Ma'am, handa na po ang sasakyan. Oras na para sa grand opening ng inyong pinakamalaking restaurant sa sentro ng Maynila. Hinarap ni Liwayway ang salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, isang babaeng nadurog, itinapon, at minaliit, ngunit muling nabuo ng mas matatag kaysa dati. Inayos niya ang kaniyang kuwintas, ang tanging alaala mula sa kaniyang sariling ina, at huminga ng malalim habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng mansyon. Ang tunog ng lock ay hindi na tunog ng pagkakulong, kundi tunog ng pagpapatatag ng isang tahanang itinayo sa katotohanan at pag-ibig. Ang kalsada sa labas ay mahaba pa, ngunit sa pagkakataong ito, si Liwayway ay hindi na naglalakad nang mag-isa sa ilalim ng ulan. Siya ay naglalakad patungo sa liwanag ng isang bukas na kaniyang pinaghirapan at kaniyang pag-aari. Ang kwento ng kaniyang paghihirap ay natapos na. At ang kabanata ng kaniyang walang hanggang pag-asa ay nagsisimula pa lamang. Ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Habang ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang sampagwita sa paligid ng Liwayway's Hope Foundation. Sa loob ng malawak na hardin, nakaupo si Liwayway sa isang bangko, pinapanood ang kaniyang mga anak na abala sa pagtulong sa pagpapakain sa mga batang lansangan na pansamantalang nananatili sa kanilang kalinga. Ang katahimikan ng sandaling iyon ay hindi na kasing bigat ng katahimikan noong siya ay itinapon sa kalsada. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagmumula sa isang pusong wala ng itinatagong pait. Sa kaniyang kandungan, nakapatong ang isang lumang liham mula sa probinsya. Ito ay galing kay Anton.
Sa liham, ibinalita nito na ang kaniyang ina, si Doña Victoria, ay pumanaw na ng mapayapa sa kaniyang pagtulog noong nakaraang buwan. Sa huling sandali raw ng matanda, binanggit nito ang pangalan ni Liwayway. Hindi nang may galit, kundi may kasamang isang mahinang patawad. Natanong ni Liwayway ang sarili. Napatawad ko na nga ba sila? Dahan-dahan niyang itinupi ang liham. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Ito ay ang pagpapasya na ang mga sugat ng kahapon ay hindi na magdidikta sa daloy ng kaniyang bukas. Napatawad na niya si Anton, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kaniyang sarili sa isang buhay na malaya sa galit. Ang pagpapatawad ay ang kaniyang huling tagumpay laban sa kalupitan ng mga Villarreal. Ngayon, ang kapayapaan ay hindi na isang mailap na panaginip. Matatagpuan ito sa bawat ngiti ni Junjun habang nag-aaral ng medisina, sa bawat yakap ni Maya na nagnanais maging isang mahusay na chef tulad ng kaniyang ina, at sa bawat mangkok ng pagkaing ibinibigay niya sa mga taong nagugutom. Ang kaniyang buhay ay naging isang buhay na patunay na ang pinakamadilim na gabi ay nagtatapos din sa isang maningning na bukang liwayway. Ang bayhok na nais iwan ni Liwayway sa mundong ito ay simple lamang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalang ipinagmamalaki sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi kayang bayaran, ang katatagan na nabuo sa gitna ng unos, at ang kakayahang magmahal muli pagkatapos madurog ng paulit-ulit. Sa kanyang pagtayo mula sa bangko, lumapit si Nanay Ising at inabutan siya ng isang mainit na tasa ng tsa. Hija, mukhang handa na ang lahat para sa ating anibersaryo bukas. Maraming ina ang naghihintay na marinig ang iyong kwento. Ngumiti si Liwayway at tumingin sa malayo, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumutitap. Ang kwento ko, Nay, ay hindi lang kwento ko. Ito ay kwento ng bawat babaeng sinabihang wala silang silbi, ngunit piniling patunayan na sila ang pundasyon ng mundong ito. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay nagsasabing, sa wakas, siya ay buo na. Ang ulan na dati ay kaniyang kinatatakutan ay naging musika na lamang, na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalakas. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang tanging naiwan sa kaniyang puso ay ang samyo ng pag-asa na kailanman ay hindi na muling maglalaho.